kaya maglilingkod sa Diyos. At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha-kuha kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Hindi ko na. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, at inamping loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan magkabagado. Mamahaling iyak, nihintong nilubog, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Di ko akalain ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa,
walang iba pa akong tayo po eh, nakakutan po natin alas 7:25. Wala naman po tayong hintay. Nandito na tayo lahat. Barito na si Brother Jerry at ang mga kapatiran. Tayo po eh, umawit pa ng isang awit. Yan sa chorus na lang eh. Sa chorus na lang. Ang naway po tayo lahat. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na mahipagkaloob, mamahaling iyak, ni gintong nilubog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Habang mo tayo magsimula, mga tayo po yung manalangin at tinatawagan mo si Brother Jerry kasi ang mga simula pa nila. Lord, nakilang Ama, sa araw pa ito, araw ng Merkulis, nawa po, bigyan mo kami ng magkakataon na sabayin ka namin ng buong puso at loob. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng knowledge ng mga salita. Bigyan mo po kami ng kaunawan ng gagaling sa iyo. Bigyan mo po kami ng pagpapagpapag. Sa lahat po ng bagay na aming gagawin, Panginoon, ikaw po ang muna sa amin. Ikaw po ang magbigay sa amin na kung ano ang nararapat namin gawin para sa amin. Upang ikaw ay dakilain at walatiin sa lahat ng sandali na aming buhay. Lord, ang mga kapatid namin nagkikinig sa mensahe ito sa oras mo. Sa mga naulat na sa unahin. Nawa po, iblis mo rin po sila, Panginoon, katulad ng pag-iblis mo sa amin. Sapagkat sila po, Panginoon, ay anak ko rin. Nangahagad sa araw ng iyong pagbabalik na masama sa amin ang kami naagawin. Yes, Lord. Dahilan Diyos na alam na aming kapukulan, alam na ang pagkakamali. Ikaw po ang magbigay sa amin na hindi nakamawali. Gawin mo kami yung pinakamababa na yung mga anak sa lahat ng aming mga gagawin sa aming buhay. Wala po kami magawa, Panginoon, kung gano'n pa. Lagi inaasa na namin lahat ang mga bagay dito sa iyo. Amen. Bilang iyong mga anak, Lord, Lord. sinasamba ka namin, pinaniniwalaan ka namin ng buong puso ng buong Panginoon. Ano mga bagay na amin nagagawa, patawarin mo ang kami. Yes, Lord. Lubos mo ang aming pag-ibisip ng aming kapatid na gagamitin mo siya ng pag-ibig sa ito ng puso. Ikaw mo mula sa kanya. Bigyan mo po siya ng parawanan mo mula sa ito. Upang ang mga salita mo lang ay siyang kaya na tulanan. Yes, Lord. Salamat po, Lord, sa gabi ito. Muli, Lord, pinasalamatan ka namin, tinadakila ka namin sa iyong dakilat na nalapangalan sa paralay sa Diyos namin, Diyos. Amen. Amen. Jacob, ang itinala iyo ay ito sa katanghaan pa ang buhay. Ang tanging ikaw, nagbigay ng buhay ko, lahat ang pag-ibig.
mawalay mang lahat sa buhay ko'y hindi na lalayo sa'yo. Glory, hallelujah. Sabi ng ating kapatid na brother, ay, siya. Ay, ang wikang makalangit ay pagsamba. Ayan. Worship, sabi niya. Kaya, andito naman tayo. Sa gabi nito, ako'y magpapaalit ko. Glory! Eh. Aren't I amazing, crazy rainbow? Aren't I singing right round? Oh, the shepherd dreams of your Lord, give them all to Jesus. Shattered dreams, broken hearts, and broken toys. Give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He never stayed alone when the sun shines. He never stayed away. The only promise I know is seeking all the very things that one wrong way. Give me all, give me all to Jesus. Shattered dreams, broken hearts, and broken toys. Give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, haunted hearts, and broken hearts. Give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, haunted hearts, and broken toys. Give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Glory, hallelujah. Sunod na awitin natin yung higher ground. Glory.
stand. My faith on Him will save the land. A higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known desire to stay where doubts arise and fears dismay. Those are waited where days abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, let me out and let me stand. My faith on Him will save the land. A higher place that I have found. Lord, put my feet on higher ground. I want to live around the world. Those Satan's stars and be our world. For faith has called the joyful sound, the song of faith on higher ground. Lord, let me out, Lord, let me out, and let me stand. My faith on Him will save the land. A higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and cast the wings of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, let me on higher ground. Lord, take me up, Lord, let me out, and let me stand. My faith on Him will save the land. A higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, let me out and let me stand. My faith on Him will save the land. A higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Manatili ko tayo ng ating bago natin tawagin ang ating Testimony mo. ano nila. Testimony. Ay, salamat. Kung mayroon kong nais magpaano. Bago pala tayo, mayroon tayong mga pasalamat. Siyempre, hindi naman maiwasan na hindi magpasalamat ang mga kaya kailangan lahat tayo may darating tayo masasalamat. Meron bang nais magpasalamat sa ating Panginoon? Ano kung puno sa ating mga Kristiyano, masyado ba yung
mahiya. Dapat, ano tayo, bulgar tayo sa katotohanan. Sa safety. Gusto kong magpasalamat kay Lord sa kalakasang palagi na binibigay niya sa lahat, sa pag-iingat, sa mga blessings na patuloy na binibigay ni Lord. Tunay na pinapasalamatan ko si Lord sa kabutihan niya kasi inalis niya na sa akin yung pag-aalala. Pag-aalala na kung anong mangyayari bukas. Hallelujah. Kung saan kukuha ng kawalan, bahala na doon si Lord. Kaya pinapapurihan ko si Lord. Pag minsan naalala ko, minsan na ano na, sabi ko, Lord, bahala ka na kung anong mangyayari. Si Lord pa rin ang nagtutuloy. Kaya gusto ko siyang salamatan. Gusto ko siyang mamita ng I worship, diba? When I look into your goodness, when I listen to your loveliness, when all things that surround become shadows and the light of you. Ulit. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes entold in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, oh Lord. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you, Lord. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. When I found the joy of seeing your heart, and my will becomes enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, Lord. I worship you, my Lord. The reason I live is
Good morning, Brian. Yeah. Sorry. Thank you, Lord. Ako'y nagpapasalamat kanina dahil parang susumpungin ako ng init ng ulo eh. Buwan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi alas 7 na, hindi pa ako nakakalis doon sa kanil. Kasi inatay ko yung dalawa kong kausap. Hindi naman nagpaalam sa akin na hindi sila papasok. Kaya, timpi pa rin. Kaya nga gagawin. Sabi ko, sige, hatid mo na ako doon sa labasan. Hanggang sa nakasakay ako. Mag-alas 8 na. Kaya, dating naman doon sa dito sa ano, talaga kung ano mga kaabalahan talaga ginagawa talaga ng mga sasakyan. Tempe, talagang gano'n talaga. Walang magagawa. So pagdating naman dito sa Patero, may naiwan na naman. Sumakay pa ng jeep pabalik. Sabi ko, may pera naman ako ng pumasahe. Liyahan ko na. Nakarating ako ng Taguig. Kaya ako rin ang Panginoon, napapasalamat ako talaga. Alas 10 na nakarating. Kaya salamat naman at hindi naman naghanap ng oras ang aking amo. Kaya pinupuri ng Panginoon sa kalagayan na yun. Salamat sa Lord. Amen. Meron pa bang nais? Si Valerie? Masarap ka ako, Lord, kasi sa pag-iingat niya. Actually, nung nakarang araw yata yun. Siguro, pag umaga kasi, di ba, minsan pag nanalangin ka, napag-pray mo yung panibagong buhay yung nilagay sa'yo sa kakasan. Minsan nakakalimutan mo yung bawat detalye yung ginagawa mo. Actually, hindi ko lang bakit, parang lutang din siguro ako nung alis ako ng bahay. Tapos nung di ba yung packet ng bahay namin, packet kasi yun eh, paparking ka ng gano'n. Masyado din siguro ako naging palagay na matagal na akong buhay biyahe, matagal na akong nagdadrive. Naging palagay ako na parang yung manalisim ng paa ko, laging nakaano sa pagdadrive. First time nangyari sa akin doon na paatras ako, kasi ang niya paatras ka, so naka-neutral ka lang. Kasi preno lang aapakan mo. Hindi ko lang, talagang siguro lutang lang din talaga. Nung umatras na ako ng gano'n, nung pag-apa ko ng preno, sabi ko ba di umi-stop? Hindi umi-stop. Tapos ako ulit ako, hindi umi-stop. Maya-maya na clutch pala yung apak ng kanong pa ako. Sabi ko, first time nangyari sa akin to. Sabi ko, ay may pinapasalamat ko. Actually, muntik akong tumama doon sa poste ng bakal. Pinapasalamat ko, Lord, na iningatan niya na hindi sumalpok yung sasakyan ko doon sa sa poste ng bakal na actually, yan yun, pag gastos din yun kapag nangyari yung bagay niyo. I mean, doon ako nagpapasalamat ng Lord na hindi sa lakas ng tao, hindi sa sa isip mo na kaya mo, Diyos pa rin ang nagbibigay ng kapag sa lahat ng ginagawa natin. Yun lang, gusto ko lang pasalamat yun sa kabutihan niya. Sa bawat ginagawa mo, iningatan ka na Lord. Lahat ng papuri ginagawa sa Panginoon. Araw mo ng request para sa kung sinasabi na hindi ng panahon na lang ang lalaki, bakit hindi tayo magpaputol sa ating mga kinakasal sa buhay? Huwag natin ikaya kung dahil mo sa Diyos. Gawin natin yan para sa ating pag-iisip. Kaya ba bang nais? Para sa tayo kayo. Ako rin nagawa na kami na masalamat po sa inyo, salamat ng story.
Kasi natotoo lang. Isa kami mag-asawa, marami kami argumento. Kasi ngayon, napanatag ako kasi yung sabihin sa kanya ko yung parang ganun na lahat ng pag-alala yun yun sa kanya. Kaya kasi yung ang pag-alala ko talaga, yung pag-alala niya rin. Ngayon dahil wala siya pag-alala, hindi wala na pag-alala, kaya pwede yun. Nagkasalamat yun. Release! Ano itong palusin? Yun ang sinasabi na dumadalo. Dumadalo yung kabutihan ng Diyos. Sa mga pamilya, sa mga kapatira. Kaya, hindi na kailangan lali kayo mga araw na dito, araw ng Merkulis ngayon. Yung mga patutunan natin, gawin natin para sa Panginoon. Para rin sa ating buhay. Meron ka bang nais? Kung wala na, tayo po ay dadako sa pagkakaloob at awitin natin yung victims. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tumayin po tayo natin, panalangin po natin yung ano. Tinatawagan po natin na siya. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, salamat muli, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaluto sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan, sa pag-iingat, sa pagkakapag, Lord God, sa lahat ng aming mga ginawa pagitan. Salamat sa iyo, Lord. Ano mo po ang aming mga nagawa na hindi na akaya-aya sa inyong paningin paligay, patawarin mo po kami. At sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, dalangin namin pahingat. Salamatan namin, Panginoon, ang tithes and offering, Lord God, na pinagkaloob ng mga anak sa ito. Dalangin namin sa inyo, Lord God, na ito. Paspasan niyo po na magamit lamang po sa iyong ministry. At ang mga kamay na nag-abot nito, Lord God, pagpalain mo, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po ang kanilang mga anak buhay, Panginoon. Bless niyo po ang bawat kapatiran, Panginoon. Ang sa ganun, Lord God, na patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat muli at sa gabing ito, ihanda mo kami paligad sa pakikinig ng mga salita mo. Naway ang salita mo ay tumito sa puso ng bawat isa sa amin. Amen, Lord. Kaya Lord God, ang lamang kapurihan, pagkakila, pasalamat, aming mga kahilingan ay sa iyong pangalan lamang in the name of our Lord Jesus Christ and we pray. Amen. Marami po tayo, mga kapatid, isa po paalala, bilang nagmamahal ng totoo sa mga kapatid na lalo-lalo sa atin. Kapag tayo po dumadako sa bahay pa ng bahan, please, ilagay po natin ang ating puso isipan sa sarili. Kasi wala po tayong gagawin sa panahon na tayo ay maglingkod kundi ang lahat ng bagay sa Diyos na. Hindi naman tayo nandito para nagtitipon-tipon para malalim na ng ating bahay. Nagtitipon tayo dahil alam natin yung buhay ay hindi natin sa Diyos. Hindi ang kailangan natin. Awitin natin yung Holy Spirit bago katawagin sa Panginoon. Holy Spirit. Holy Spirit. We have heard the message alone. And all is well. There is a place of perfect
At ating basahin itong aklat ng Marcos 10, chapter 10, verse 17 up to 24. Sabi nito Kawasaki, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ang buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagkatitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapot siya'y nahapis sa sabing ito at siya yumaon at namamanglaw sapagat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Tayong latayo mo ko mga kapatid, tayo manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, nandito kami minsan pa sa gabi na ito, sa gabi ng pananalangin, Panginoon. Mamaya, Lord, dadalangin kami sa iyo. Dala, Lord, ang lahat ng kabigatan ng puso namin. At dalangin namin, Lord, sa oras na yan, Panginoon, lingapin mo ang lahat ng kabigatan ng iyong mga anak. At muli, Lord, nandito, Lord, ang iyong mga salita, namin pong binuksan, namin pong mag-uusap-usapan, sapagkat ikaw ang siyang Diyos na pinakadakila sa lahat. I-bless mo, Panginoon, na pagkabasa nito. At pagpalain mo, Lord, ang mensahe na kapaloob dito. At ang mga anak mo na nag-alin ng panahon, i-bless mo, Panginoon, at makuha namin ang pagka-essence ng mga mensahe na ito. Amang banal, salamat po at binabalik namin lahat ng kapurihan sa iyong banal at dakilang pangalan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. At purihin ng Panginoon sa gabi na ito at pagpalain ng bawat isa na naparito sa gabing ito. At yung siguro napansin, medyo iba yung aking boses kasi nung linggo ng gabi at inatake ko ng sipon na napakatindi, parang hindi ko maintindihan, parang trangkaso ba na hindi ko maintindihan, parang ganun yun. At salamat naman dahil pagka Merkules, medyo okay na siya, kaya nga nandito ako ngayong gabi, medyo maayos na yung aking pakiramdam. At ating pag-usapan mga kapatid itong message ng investments. Yan. At ang subtitle nito ay The Greatest Business. Isa ito mga kapatid sa mensahe ng prophet na ilang beses na tinalakay nito ng prophet, yung investment na message. Maraming beses na nag-preach siya nito. At sa tingin ko, napakaganda kasi ng ano nito nung pinakatema nito. Kasi hindi lang basta literal na mga businessman nakapaloob yung mensahe na ito, kundi sa bawat individual, sa bawat Christian na type din ng mga investor. Alam niyo ba mga kapatid ng Christian na sa spiritual aspect investor? Na dapat lang dahil kinakailangan mamuhunan ka di ba? Ang pananampalataya natin ay isang pamumuhunan sa Diyos. Kaya tingnan natin ang pinakalogos nito mga kapatid. Dito na sa 1. Okay. Sabi ng prophet, speaking to businessmen of the city of investments, because that any businessman is always, if he's a good businessman, is interested in good investments. That seems to be what they love to do, is to make a good investment, sound investments, because it pay off always. Kaya nga kahit ikaw ay investor ka, at magaling ka na businessman, alam mo kung ano yung business na papasukin mo. Diba? Tiyakin mo hindi ka malulugi. Dahil wala namang investor mga kapatid na hindi gustong
Kumita ng kumita, di ba? Yun eh. Yun ang purpose na mga kapatid. Kaya ka nga nag-invest. Kaya kung ikaw ay magaling na businessman, alam mo kung ano yung business na kikita na hindi ka iiyak pagdating ng araw. Dito sa 2, good business or a good businessman knows better than to gamble. Don't gamble. You're going to lose, you can't win. Meron din palang business mga kapatid na parang sugal. Meron din talaga literal na business. Sugal talaga yung business. Pero meron din naman nagbi-business mga kapatid na hindi niya tiyak yung papasukin niya. Bahala na. Kung kumita o hindi. Basta itry natin. Parang hindi daw maganda yun, sabi ng prophet. Ang tawag doon ay parang sugal. Pero dahil sa time natin na napakarami ng business na sugal, at maraming namumuhunan dyan, sabi ng prophet, you're going to lose. You can't win. Gambling. You're a pauper one time, a rich man the next, then back a pauper again. Ganyan yung mga pumapasok sa sugal eh. Diba? Ikaw, alam mo pagtaya ng loto, parang pag-i-invest din yan. Parang namumuhunan ka rin ng pera eh. Diba? Tataya ka, di ba? May mga patotoo niya, nananalo one time, milyon ang pinanalunan niya. Tama ang profit eh. Di ba? Milyonaryo ka ngayon. Sa span of time lang na maiksing panahon, balik ka rin sa hirap. Kasi yun ang sinabi, kasi galing kasi sa hindi maganda. Gambling is a disease. Kaya sa mga Christian, ang gambling ay isa palang sakit. Yung sugal. Kasi addiction din yan eh, mga kapatid. Alam nyo, ang sugal ay addiction. Na napakahirap din umalis dyan. Yung mga na-addict sa business, hirap na makaalis. It's just an evil spirit. And it gets unto people sometimes in a mild form. Parang napakasimple lang, di ba? Lalo na ngayon ng sugal mga kapatid, hindi na kailangan pumunta ka, sabong, hindi na kailangan pumunta ka sa sabungan eh. Sa cellphone, may sabong na eh. Di ba? Nandyan yung dalawang pagpipilian mo. Try ko nga. Magkano lang naman, 10 piso eh. Mild form, di ba? Aba, nanalo. Di mo alam, nawiwili ka na. Di ba? Dumating ang time, hindi na 10 piso na, ano na yan? 10,000 na, saan na. Wala na, dumating ang time, pati sahod niya, wala na, nauubos na. You can gamble in religion, might not know it, but you can. Pati din pala sa religion ng mga kapatid ay para ding sugal. Di ba? Na maaring hindi mo alam, pero ginagawa mo. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga religion, mga pumapasok sa religion ng di tiyak ay sugal? Subukan mo tanungin yung mga religion, yung mga pumapasok sa religion, tanungin mo. Diyan ba sinasambahan mo, tiyak kang ligtas ka? Kapag isinagot sa'yo, malay ko, hindi ko alam. Diyos lang ang nakakaalam. So, ibig sabihin, sugal. Sumasamba ka sa lugar na yan, di mo tiyak kung ligtas ka o hindi. So, by chance, yan ay gamble, sugal. Di ba? Isinusugal mo dyan yung kaluluwa mo kasi hindi ka tiyak. Kinakailan tiyakin mo kasi ang nakataya dyan, ang ininvest mo dyan yung kaluluwa mo. Di ba? Kaya tiyakin mo yung papasukan mong pananampalataya. At mayroon lamang isang pananampalataya na nandito sa mundo. Yan yung title, yung subtitle natin, yan yung The Greatest Business. Kung ano yan, makikita natin mamaya. Any good businessman shouldn't take his money and gamble. And some believers should never gamble. Oh well, this is all right. I'll take the chance on it. Don't you do? Alam mo mga kapatid, hindi nyo ba alam? Although, konti tayo dito, pero naka-online tayo, di ba? Maraming makapanood nito. Baka mamaya, merong tumataya ng loto dyan, okay lang naman, loto lang yan eh. Alam nyo ba na yan ay sugal? Di ba? Believers should never gamble. Kasi kapag ginagawa mo yan, daw spirit. Yun ay masamang espiritu. Di ba? Na maraming mga tao ang na-attract dyan. Alam nyo ba yung mga pumipila dyan sa lotohan, tanungin mo dyan. Mga Christian yan eh. Oh. Alam nyo ba na hindi na, alam ka naman puro Katoliko lang yan. Halo-halo yan. May Protestant dyan, may Pentecostal dyan. Halo-halo yan, hindi lang Catholic yung tumataya dyan. Di ba? May end time pa. Totoo yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung bagay na yan, kapag hindi mo nakita ito,
para ding sugal. So ang pananampalatayang dinadala mo ay para rin sugal. Kasi inaalaw ka na gawin yan. Pero dito, hindi po pwede sa atin yan. In another thing, I notice among people, sometimes, especially a man, get a hold of a little money, and then he'll try to invest in some kind of a get rich overnight, some unidentified business. Maraming naluloko niyan, di ba? May pangako na ganito, yung pera mo, matitriple. Double your money, kung ano-ano. Ang daming artista na umiiyak niyan, di ba? Kasi nabudol. Dahil sa inaalok na business. Na double your money, nag-invest sila ng milyon-milyon. Kasi double yung kikitain. Ano nangyari sa kanila? Nabudol sila, yung pera nila nakuha. You lose the shirt of your back and you know that, see? Don't you try that? In a good, sensible, thinking businessman won't do that. Di ba? Kumbaga sa spiritual, sa Christian, wag mong gagawin yan. Kinakailangan, wag kang parang sugal yung dating sa'yo, yung papasukan mong pananampalataya. Oh, how many cases have I seen in my time where people had their life saving and they get some little gadget out. Meron na palang gadget no? Ano kayang gadget yung binabanggit ni Barbanam? Pero ngayon, yung gadget, ito na. Yung gadget. Gets rich overnight. Real quick. Grabe mga kapatid, yung pumasok yung pugo sa atin, talagang tatadtarin ng sugal yung cellphone mo. Kapag yan, nag-try ka, delikado ka dyan. Ano yung mga kapatid, nung 5110 pa yung, yung cellphone? May pumasok, kasi makikita dun kung may kasakiman ka sa puso eh. First time ko na naka-receive ng message na nanalo ka ng 780,000. I-claim mo ngayon. Sabi ko, kalukuhan to. Bakit ako mananalo? Hindi man ako dinilit ko kaagad. Pero ang daming nadadaya niyan, mga kapatid. Oh, ang dami doon. Nagsanla ng para i-claim. Di nila alam kalukuhan. Unang beses yon na sinaboy sa cellphone. At ang dami nadaya nun. 780,000, i-claim mo. Hindi mo alam, matadaya ka na. Dahil sa gadget. Ito gadget. Gadget ang ginamit. Dito sa gadget ngayon, marami naloloko dito sa gadget. In all like this, and they got it, then, the first thing you know, they find themselves up on a skid row, somewhere, trying to satisfy or down their thoughts, they were there done. Di ba? Kaya nga, makikita yung mga kapatid, yung isip nila, masyadong natangay. Di ba? Alam niyo kung bakit? Dahil sa puso, mayroon kasing kasakiman sa puso. Oh, nagka-interest ka na eh. Alam niyo yung bagay na yon, kapag binato sa'yo, di ba? Once na yun, inireplyan mo, yung sumunod na atake niya, hindi mo na maaayawan. Kasi yung unang atake niya, kinagat mo eh. Yung pangalawang atake niya, hindi ka na makakalusot doon. Mas mabigat yung pangalawang atake. Hanggang sa masumpungan mo, mauubos pera mo doon. Kukuhanan ka ng pera. Sa unang atake pa lang, i-delete mo na para tapos na usapan. Now, it's not a good policy at all for a businessman to take chances. After all, taking a chance is gambling. And gambling is wrong. We don't want to gamble on nothing because it's not right. Some of this year get rich overnight, some broker or something does not even establish very well. But he can present something to you, sounds so good. Ang dami magagaling yan na broker na mabulaklak ang pananalita. Diba? Hindi kasi makakadali yan kung hindi magaling manalita. Paano kayo sa spiritual? Ang daming magaling manalita. Pero kung di mo i-analyze yung sinasabi niya at okay lang sa'yo, baka nakapasok ka sa isang business na budol. Diba? Isang religion na budol. Ang matibigat ito, kaluluwan nakataya dyan. You see? Oh my. And you just fly into it. And when you do, the first thing you know, you find yourself broke. Grabe, no? But if a man is a good,
sensible businessman, he must first try to find a business that's been established, an old, reliable firm. Ang isang wise na businessman, alam niya kung ano yung kikitang business. Diba, may pera ka, malaki pera mo. Let's say, 50 million ang pera mo. Alam nga namang, hindi pa doon sa business na alam mo nang kikita. Di ba? Nandyan yung bubuyog. Dito mo na, tiyak na yun, kikita talaga pera mo doon eh. Di ba? Kaysa naman mag-try ka pa sa iba na hindi kilala. Doon ka na sa kilala. Sa 6. And that could be applied also in the realms of Christianity. Although kanina, parang literal na business na pinag-uusapan, pero ina-apply ngayon ito sa Christianity. Some gets rich overnight. Shake hands with the preacher, input your name on the book, it's all over. Kapag gano'n ang sinabi ng preacher sa'yo na okay lang, at ang galing na pananalita niya sa harapan ng pulpito, para tipo daw yan na yayaman ka sa isang gabi lang. Di ba? Parang magdamagan lang. Ganun lang kasimple, para bang shortcut ang lahat. Don't you never believe such stuff as that? It don't work out. It's got to come one way. Ito na. Ang pinagdakilang negosyo, mga kapatid, the greatest business is to follow Jesus Christ. Kaya nga mahalaga yung sino siya sa panahon na ito. Sino si Lord Jesus Christ sa panahon na ito? Alam natin siya yung word, may word of the hour. Dapat masumpungan mo yan. Kapag nasumpungan mo yan, diyan ka mag-invest. Sigurado hindi ka diyan mabibigo. To be a Christian, marami kasing Christian hindi lang tayo. Kapag sinabi nating mananampalataya kay Christ, lahat yan ay Christian. Pero maraming klase ng Christian. Sa meaning pa lang ng Christian, baka hindi nila alam na ito dapat ang meaning ng isang Christian. Tignan natin yung meaning niya. To be a Christian means to be Christ-like. Born of His Spirit, cleansed by the Holy Ghost, in fire, a new creature, created in the likeness and power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan pala ang meaning ng isang Christ. Kaya wag kayong papayag na, hindi, Kristiyano na ako. Saan ka dumadalo? Sa Pentecostal. Kristiyano na ako, saan ka dumadalo? Sa Baptist. Pero kung di ganyan ang meaning niyan, yan ay false business. Kasi ang tunay na business na inilatag ng Diyos sa kalagitnaan natin sa panahon na ito ang meaning nito. Sa 8. Now, this young fellow that we're speaking about, this young businessman. Sa binasa natin, wala nakalagay na businessman yung binatang mayaman, di ba? Pero dito, ayon sa prophet, siya isang businessman. Kasi marami siyang tinatangkilik, natural, businessman yan. Why he was given the opportunity to make an investment in one of the greatest business that he could invest in. He was given the opportunity to follow Jesus Christ. In what a ridiculous thing that he did, what a rash thing that this young fellow given this type of an opportunity. Nakakatuwang bagay, sabi niya kasi nagpadalos-dalos siya ng desisyon na dapat iniisip niya talagang maigi nung sinabi sa kanya yung bagay na yun, dapat pinag-isipan niya. Hindi kagad-agad eh. Tinurn down niya kagad yung sinabi Lord Jesus Christ sa kanya. Ipamahagi mo ang lahat ng yung tinatangkilik at sumunod ka sa akin. Bakit? Kinakailangan ibigay ang lahat kanyang tinatangkilik. Mayroon kasi maglingkod na dalawang Panginoon. Kayamanan at saka sa Panginoon, hindi po pwedeng magsabay. Mamaya, nandiyan sa verse. Makikita natin mamaya. Every man that ever did believe God was considered an oddball. Kasi maring ito yung dahilan niya. Kapag siya'y sumunod sa Diyos, magiging kakatwa siyang tao. Kasi tinignan niya mga kasama ni Lord Jesus, mga fisherman eh. Samantalang siya'y kilalang tao kasi businessman, natural, mayaman,
nakita yung mga kasama niya, naku, kung sasama ako rito, ma-identified ako dyan. Kaya consider na Adwol, magiging kakatwa siyang tao. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you. To be a Christian, you have to be an Adwol. Dapat sumama siya sa mga Adwol people. Kasi yun talagang kahantungan niya kasi bebenta niya lahat ng kanyang mga ari-arian. Sasama talaga siya di ba? Mamimili siya sa dalawa business o business of the Father. Ang pinili niya, yung business para sa kanyang kaluluwa na pangmundo. Tignan natin ang kinalalagyan niya. He was a good boy. Said, he kept the commandments and done all these things. And he knew just as good as any of the rest of them. So, he just liked that idea. He rejected to follow Jesus. In his last identification, we find him in hell. Sa isang pagkakamali niya, mga kapatid, nasa hell. Pero napakaganda ng patutuo ng buhay niya. Lahat ng commandments, mga kapatid, nasunod niya. At ang ganda pa ng buhay niya kasi successful businessman. Pero nung na-meet niya sa Lord Jesus Christ, isang turn down lang, nasaan ang kaluluwa niya? Nasa hell. Was trying for Lazarus to come and bring him some water. Yun, nagmamakawa ngayon siya doon sa ilalim. Kasi mainit yung kanyang kinilalagyan. On the best investment that I know of, sometimes ago, may mababasa tayo dito mamaya kasi kung halimbawa, mga quotationist, kapag kinat, sasabihin, nakikita niyo sa Barbara, businessman din pala. Tingnan natin. On the best investment that I know of, some time ago, I was asked the question by a noted minister of the Baptist Church. From which I came from, he said, Brother Branham, I hear that you are with the full gospel businessman. I said, yes, sir, that's right. He said, what business have you got with the full gospel businessman? I said, I am a businessman. Siguro kung dyan mo lang kakatin, si Barbanam, businessman din pala. He said, businessman? Nagulat yung tao I said, yes, sir. Said, what business are you in? I said, the insurance. And he said, what? I said, assurance. Sabi niya. Said, what kind? I said, eternal life. Ayan naman pala, ang business niya mga kapatid, hindi para sa pera, kundi ang business niya ay insurance. Para saan? Sa eternal life. If any, you, fellows, want to talk a policy over with me, after the meeting, I'll be glad to meet you and talk it over. Ngayon, dahil binabasa natin yung statement ni Barbanam at nabasa natin, para rin nating sinabi, Barbanam, gusto kita makausap para sa business na yan. Kasi interesado ko dyan Gusto kong mag-invest dyan. Kasi eternal life yung ma-achieve mo dyan Kaya nga tayo nandito Kasi kung di tayo nag-reply dito, wala tayo dito, hindi natin pinag-uusapan ito. Kasi nung inikayat niya yung mga tao, nag-reply tayo sa sinabi niya. Di ba? Ano sabi niya? If any you fellows want to talk a policy over with me, kasi siya isang businessman, insurance company, yung kanyang nilalako, ang kaso, assurance, eternal life ang nakataya mga kapatid. Kaya nga, nandito tayo, pinag-uusapan ito Dito sa Matthew 6:20-11, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nasisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman, duroon ang iyong puso. Kaya nga mamili ka mundo o message.
Kapag message, ang puso mo ay nakasit dyan. Pero kapag mundo, mundo ang longing niya. And here's another thing. Don't keep your money in your pocket. You'll never get anything. Somebody will steal it from you after a while. Yeah? See, don't want to do that. Jesus stopped the same. When you got a talent, don't hide it. You got to put it to use, growing. Kaya nga kung may talento ka, at ipagamit mo na sa Father's business. Di ba? Para magamit, para ito mag-grow. Kasi mayroong binigyan ng 2, mayroong binigyan ng 3, binigyan ng 4, binigyan ng 5, mayroong isa hindi niya ginamit itinago niya. Di ba? Pero dito, talent ang pag-inuusapan. Talent. Kaya kung may talento ka, gamitin mo na dito. Di ba? Ano bang talent ang nandito sa business of the Father? Tingnan natin sabi ng prophet sa 12. Don't try to impersonate somebody else. See? Be just what you are. We'd all like to be Billy Graham or Oral Roberts. Marami kasi mga tao, mga kapatid, na gusto ma-impersonate yung mga sikat. Gusto ko maglingkod. Gusto ko gayahin yung tao na yun kasi parang magandang, magiging popular yata ako dun. Anong sabi ng prophet? Don't try to impersonate. Kasi kung anong talento mayroon ka, pagyamanin mo. Hindi mo po pwedeng ma-impersonate yung gift na nasa ibang tao at gusto mo itong gayahin, hindi mo pwede kasi ang tawag yun na impersonation. Di ba? Kinakailangan umakto ka kung anong gift ang nasa iyo, yun ang pagyamanin mo. We'd all like to be that, but remember, in the kingdom of God, in His great economy, it will be the doormat. Nakita yung mga kapatid, doormat ka nga sa economy of God If that's our place, will be just as much as they are. See? But you must maintain your position of where Christ has placed you. Kaya kung saan ka nakikita mo, dyan ka inilagay, ano sabi? Maintain yung position. Hanggat maaari nga, dyan ka naabutan ng rapture sa position na yan. Manatili ka dyan, magalak ka na dyan. Di ba? Kung gitarista, pagyamanin mo yan. Ano mang gift na nandyan yan, pagyamanin mo yan. Kasi diyan ka iniligay ng ating Panginoon. Huwag mong gayahin yung ibang kaloob na hindi naman laan para sa'yo. Kaso sa panahon na ito, mga kapatid, gusto lahat yung magandang posisyon. Paano kung hindi naman yan nakalaan sa'yo? Tignan natin Gusto nila, gusto ko yung mga ngaral na yun kasi maganda yung magiging ko dun. Tignan natin sa James. James 3:1, tignan natin Ito yung gustong-gusto na maraming mga tao maglingkod Ayaw na nila sila yung doormat, ayaw na nila yung, sabi, huwag maging guro ang marami sa inyo. In-encourage pa ni James na maging guro ang marami sa inyo. Huwag sabi niya, huwag daw. Mga kapatid ko, maraming mga ngayon, para bang ang daming gustong mangaral sa isang kalipunan. Marami rin man na-convert sa Branham Tabernacle. Pero parang wala ako masyado yatang nabasa na maraming tumatayo sa Branham Tabernacle. Marami ba? Parang lagi ko lang nababasa si Lee Bailey. Si Nibel at saka si Barbanam. Parang wala Kasi dito nga, di ba? Marami sa inyo mga kapatid. Pero ngayon, naku, pambira yan. Napakaraming mga mangaral ng end time ngayon. Dito sa message na ito. Para mas marami na nga yata sa denomination. Alam niyo mga kapatid, halimbawa, 1,000 pastor, halimbawa, kung may 1,000 pastor na ang end time, mayroon ding 1,000 interpretasyon ng message. Napaka-danger ngayon, itong message. Kung may, sa denomination nga, kung may 1,000 mangaral ng denomination, ilang interpretasyon ng Bible na galing sa denomination. Ngayon, message. Napakaraming interpretasyon ngayon ng message. Dahil sa pagdami ng mga mangaral.
Yamang nalalaman tayo, akala kasi nila pag naging mangaral, maganda yata yung kahantungan ko. Tingnan natin yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. May kahatulan eh. Baka mamaya yung message, binalibaliktad mo. Diba? Yung paa, inilagay mo sa ulo. Yung ulo, inilagay mo sa paa. Yung katawan, tinanggalan mo ng kamay. Yung katawan, walang paa. Hindi mo alam yung location, mga kapatid, ng body of Christ sa ages. Madi-dislocate mo eh. Diba? Ngayon nag-try ka kayo na maging mangaral na hindi mo alam yung mga position niyan. Danger, mga kapatid. Nagsaboy ka, mga kapatid, ng hindi tamang mensahe sa mga tao. Anong sabi dito? Tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sa 14, sino may hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ang dami mga ministro, mga kapatid, ay nakasit ang heart sa kayamanan. Pero dito, makikita natin mamaya sa banda baba. Tingnan natin sa 15. Dito sa Timothy, 1 Timothy 6, 7-11, tingnan natin to. Sulat ni Paul kay Timothy. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit, kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Tinuturuan niya si Timothy na magkaroon ng contentment. Maging simpleng tao. Huwag mong gagamitin ang gift mo sa pera. In short. Datapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman, ang dami niyan sa end time. Ginagawa nilang business ang message. Pag ginawa mo yan, delikado ka dito, mga kapatid. Nagsisipagnasang yumaman. Pag nagsisipagnasang yumaman, mga kapatid, lust of the flesh, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang nangalulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung iba, mga kapatid, hindi pa nakontento sa tithes eh. Ang dami ng tithes, pero magpapasok pa ng business sa loob. Pero papasukan pa ng networking yung church. Ang tawag doon, mga kapatid, pag-ibig sa salapi na yun eh. Hindi ka na kontento doon sa sweldo mo na nandyan naman eh kung sa kasasahod. Di ba, Brother Dan? Nandyan yung tithes na sweldo mo eh. Hindi ko kunti eh. Magtiis ka. Hindi kulang eh. Baka hindi ka dyan nakatalaga. Kasi reklamador ka eh. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga sa end time, ang daming kasamaan eh. Away dito, away dyan. Di ba? Budulan dito, budulan dyan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Sa 11, tingnan natin Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Anong sabi dito? Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Kaya tayo mga mangaral, makontento tayo. Di ba? Tumakas daw tayo sa mga bagay na yan. Huwag tayong ma-involve dyan. Bakit ba gusto nila ng pera? Tingnan natin Kasi dito, wala pa namang di pa naman sibilisado masyadong mundo nung time na ibinibigay ni Pablo kay Timothy. Pero nasa 20th century tayo, tignan natin, bakit ba yung pera? Noon, hindi pa masyado yung pera pero pinapangaral na yon. Naniniwala ako, both literal at saka prophecy. Kasi nakasabi doon sa 1 Timothy chapter 4 na sa huling mga araw, darating ang panahong mapanganib ng mga tayo magiging maibigin sa salapi. Mayayabang lahat. Tingnan natin, nandito tayo sa dulo.
Education at the end. Juvenile delinquency is the end. Children, there ain't no hopeful children, they done gone insane. You can't have no education. You can't go down here at the school and have. Get the kid with education, his two-fold child more uphill when he comes out than he is when he goes in. Sabi mo, anak mo, alagang-alaga mo, no? Ang bait ng anak ko. Nang ipinasok mo sa school, dahil gusto mo, mapabuti yung anak mo eh. Yung anak mo, ikaw lang yung nakakasalamuha niya, 30 yung mga kasalamuha niya. Siyempre, makaka-adapt siya ng iba-ibang ugali ngayon sa mga kapwa niya bata. Ano paglabas niya, ano nangyari sa kanya? Ayan na yan. Let the teacher say something about it. Yung mga inuugali nila dun sa loob. Subukan mong magsawa yung teacher. Siguro ginagawa ito ng mga panahon. Biro mo 19 ano ito 60 yata ito, itong message na ito. 60 nga. Ganun na yung pag-ugali ng mga bata. Di ba? Ano sabi? Let the teacher say something about it. He'll get killed. Nakita yung mga kapatid. They'll form up a little clocks and go out there and shoot the teacher. Take him out and string him up. We lost 2,000 teachers. Oh, wait a minute. I believe it was 20,000 teachers. Nagsipag-resign siguro kasi ikaw ba naman yung mga inugali na mga... Di ba? Grabe to. Paano nakuha yung datos ni Barbanam? Nagbabasa ng dyaryo yan eh. Kaya niya nalalaman yung nangyari sa ano eh. Oh, wait a minute. I believe it was 20,000 teachers this last year. I don't blame them. I wouldn't want to do it either. Now, they got signs up every time. Give college education to these kids. Though they need it, but the devils got them. The devils got them. And it's not only them normal to go out and be mean and take a gate up and hang it up in the tree in the Halloween night and though some little meanness like kids used to do, or take a farmer's buggy and set it out in the road. Not like that, but they're insane. Nakita yung mga kapatid 1960, sa Amerika, ganun na yung inuugali. Isa presente kaya. Kaya pala mayroong estudyante na nang mamasakir na eh. Grabe na eh, mga kapatid eh. Dito lang sa atin. Wala na eh, subukan mong sawayin yung bata sa school. At ang pagsaway, sabi ng Bible, kailangan paluin. Minsan, sa sobrang kakulitan na, mga kapatid, maririndi ka eh. Siyempre, paluin mo. Delikado ka. Madidimanda ka pa. Baka nga makulong ka pa eh. Pero gagawin mo lang yung tama para madisiplina mo. Sa amin noon, kami estudyante, mga bata, grade 6, pambihira, napakalapad na pamalo yung hinahataw sa amin. Pero wala namang demanda ng mga panahon na yan. Pero disiplina naman kami. Ngayon mo gawin yan. Naku po. They do things that insanity. Shoot you, kill you, murder you, poison you, anything that's next generation. Childbearing is at the end. Womanhood, motherhood, why? Birth control practice everywhere. And little dogs has took the place. Kaya pala mayroon ng mga poor parents eh. Minsan may ano yan sa sa TV, mga poor parents. Mga alaga nila, mga ang cute na mga aso. Sabi dito, imbis na yung mga anak nila alagaan nila, yung mga aso. Kaya may nagnegosyo. Ayan, magandang negosyo kung gusto nyo. Klinik ng aso at barbero ng aso. Napakabenta niya. Pagkain ng aso, napakabenta niyan kasi napakarami na nito. Anong panahon pa ito? 1960. Pero ngayon, napakarami na nag-aalaga ng aso. Ang mamahal, mga kapatid. Alagang-ala, parang anak na nila, hinahalikan. Pag namatay nga yung mga kapatid, inililibing pa na parang tao yung inilibing eh. Grabe yan, mga kapatid. Morals. There's no morals to eat no more.
women dressing evil. Kaya nga, yung mga ngaral na mahilig sa salapi, tignan nyo, dressing evil. Siyempre, may pera. Yung mga babae, dressing evil. Come through television. So, ang pinaka-caretaker, mga kapatid, ng kawordlihan sa mundo, ang pinaka-broker pala ay television. All kinds of impersonations of evil people of Hollywood, all kinds of stuff, all at the end, dahil sa TV, di ba? Na ipasok sa mga tao yung gawa sa Hollywood na in-impersonate ng maraming mga tao. Ina-idolize ng maraming mga tao. That's idolatry. Education is at the end. Politics at the end. War is at the end. Kasi dalawang wars na eh. Pangatlo na lang yung nauhuli. Civilization is at the end. All those things are at the end. What can we do then? What is next? We're at the end of all things. Kaya binanggit kanina yung kalaswaan ng mga kababaihan. Nakita ni Barabanam eh. Kasi sa ika-fourth vision niya yata yan, moral decay. Especially women. Ikaw ay isang mangaral na hindi converted. Nang ano mo sa message ay pera. Natural, malakas yung lust of the eyes, lust of the flesh. Kaya pala pinangaral ng prophet itong 3 major things that could have trouble with these children. Kasi dahil doon sa mga bagay na yon, tingnan natin. These 3 things I've noticed in reading history that wreck yung pagkasira ng mga ministro. A minister's life from the start. One of them is money. Kaya pala tama si Barbana, binasa niya yung history, napakarami nasira mga ministro dahil sa pera. Bakit? Dahil sa mga kababaihan na mga moral na suot ng mga kababaihan, na-attract sila eh. When he thinks, ano sabi niya? Money. The love of it. The next is popularity. When he thinks he's something, when he's nothing, anyhow. Sabi ng prophet. Diba? Para bang sabi niya, ako'y kakaiba ako. Pero sabi ng Balaam, wala naman siya. In the next is women. That's right. Kasi saan ba pupunta? Napakarami mong pera dahil may lust of the flesh ka, lust of the eyes, lust of the flesh. Magbibili mo lahat ng gusto ng flesh. Di ba? Kaya mo bilhin lahat, mga kotse, bahay, ganito. Ang mga babaeng madaling makuha, madali mong makuha yan dahil sa mga bagay na yan, naialok mo sa kanya. Wala nang pag-ibig yun, yan ang kukuhanin niya. Sasama yan sa'yo. Man take money, women popularity, it's been the 3 major things that God's had trouble with His children. Kaya nga dahil ito naman ay children tayo na hindi involved dito, pasalamat tayo kasi nawawarningan tayo lahat. Kasi kung tayo naman ay involved sa ganon, di na natin bubuksan to, di natin ito ipipreach sa inyo. Sa 18, by God's grace, I can say with this grace. Tignan natin si Barabanam na bakit niya binabanatan yon? Kasi siya ay free from that. Wala siya nun eh. Tignan natin yung mga patutuo niya. Tignan natin. By God's grace, I can say, with this grace, all of it's been in the background, you pray that I can keep that way. I never took money. I suppose that Billy told me a few minutes ago, said, Daddy, I think they took you up a love offering. That wasn't necessary. Didn't have to do that. I never come for that purpose. God knows that. No, sir. I'm a poor man, could have been. I'm a poor man. Sabi niya, kaya hindi ko kailangan yung mga offering na yan. Hindi naman ako naparito para dyan. Pero yung mga ngaral ngayon, mga kapatid, gustong-gusto yung mga ganun mga bagay. Kaya sila naparito dahil dyan. Pero kay Barabanam, hindi ako naparito dahil dyan. Tignan natin patutuo niya. Could have been, ano sabi niya? I'm a poor man. Could have been a multimillionaire. Many of you knows that I was give at one time $1,500,000 at one time.
Binibigyan siya. Mga kapatid, offering. When the agents brought it to me, I refused to look at their order. I said, "No, sir, I wouldn't put my hand on it." They said, "Oh my," said, "but this man's worth $28 million, his own a big Mission Bell winery, and all." Pinaliwanag sa kanya. Okay lang yan, Barbanam. Yung nagbibigay niyan sa'yo ay napakayaman. Kumbaga, barya lang sa kanya yan. Hindi mo naman masisig dahil nga sa gift na nasa prophet. Hindi ako nagkakamali. May pinagaling yata sa family nito eh. Kaya siya nilalabgipan. Binibigyan siya. Ano sabi ng prophet? Ayaw ko niyan. Subukan niya mga kapatid sa mga preacher ngayon ng mga sikat. I-alok mo to. Baka sabihin, wala na ba? Baka sabihin, kulang pa eh. Pero sa prophet, alam niyo itong ano to, 1956, ang $150 million sa taon na yan, mansyon, mga bagagandang sasakyan, kaya mo nang bilhin. 1956, napakalaki ng value niyan sa taon na yan. I said, "I don't care what he owns, sir. My father owns the cattle in every hill in he. I don't have any need of the money." And he said, "Well, I was just seeing your mother's home." Inano pa siya talaga, inano talaga siya para makonvince eh. Pero nakita namin yung bahay ng nanay mo eh. And you're here. The parsonage, and said, "You could use it." Maging siya mismo eh. Nakita namin, bisigan namin yung bahay niyo. Grabe. Ano nga lang yung bahay niyo? Bakit tinatanggihan mo yan? Ano sabi ng Barbanam? I said, "Yes. When I need it, Father will send it to me." Kung kailangan ko, sabi niya. "But I don't need it now." Hindi ko kailangan ngayon to. And I refuse to look at it, $1,500,000 in one offering. I'd rather take 50 cents or a dime from so-and-so and so-and-so and let everybody have part in it. Mas gusto ko pa yung barya-barya, sabi niya. At pagbabahay-bagiin na natin yan kaysa dito. Than to take a big lot of money, heartache, sabi sakit sa ulo, troubles, and then you think, well, it's just too much. Ano sabi niya? The curse of the love of it. And I was born poor, sabi ni Barbanam, raised poor, my people are poor. I want to die poor. Kaya wag kayong mag-ano na sa message na ito, kayamanan ang sadya natin. Hindi. Statement niya ito eh. Kaya mga kapatid, dahil ito yung prayer meeting natin, ipag-pray nyo yung mga mangaral at bawat isa sa atin na ganito yung maging paninindigan. Tandaan nyo itong nabanggit natin, isama nyo mamaya yan sa prayer kasi luluhod tayo mamaya. The only thing I want to have when I die is favor with God. That's all I want. Brought nothing into this world. It's certain we take nothing out. That's true. So what we get from the line of God is only thing we can take with us. So, if you ever want to pray for me, sa bawat individual ngayon sa atin, it's not to have money. Pero wag natin misinterpret na baka mamaya wala na nga tayong pera. Ipag-pray nyo pa na mawalan tayo ng pera. Lalo ako, wala naman ako ngayong wag naman. Ibig sabihin, yung love of money, yung binabanggit dito, wala na tayong pera talaga. Kasi money answereth all things. Kailangan din natin kahit paano. Baka misinterpret, pag-pray ko si Brad na mawalan talaga ng pera. Anong gagawin ko? Magnanakaw naman ako. Not to have big home or be popular. Ayan, ipag-pray nyo yung mga mangaral. At ang mga mangaral talaga na alam nyo na nang dadala talaga ng salita ng Diyos, sama natin mamaya sa panalangin. Alam naman natin kung sino-sino yung mga minsan nakasalamuhan natin. Alam naman natin yung mga mahihilig talaga sa pera eh. Ipag-pray natin na mawala yung desire sa kanila na yon. But just pray that I can stay in the hands of Christ. Mold clay that He can mold me. And use me
in any way that He's fit to do it. I'll pray the same thing for you, that you'll be same way. Last quote. Invest your soul. Nagrekomenda siya. I recommend you tonight to an old, reliable institution that was founded on the day of Pentecost. When the Holy Ghost came down to dwell among men, it's the most reliable firm that I know of to invest your soul in your future in eternity. In an old-fashioned Pentecostal experience, it's been the time-tested and proved to be the truth. 2,000 years hasn't changed it a bit. In the same dividends that was paid off at Pentecost is still being paid off by this firm. The gift of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, the power of healing, to see visions, angels to appear to you in the ministry that the apostle had, that carried them safely through, will take to your just soul's destination just as. So, ibig sabihin mga kapatid, dahil sa time natin ng 1946, lumitaw yung the same na kaganapan nung time ng Day of Pentecost. At mayroong isang tao na kung paanong iningatan ng Diyos ang kanyang sarili, katulad din sa mga itinuturo niya mga ngaral sa Day of Pentecost, nakikita din dito sa tao na ito, na si Barbanam. At yan ang gusto nating tularan bilang isang mga ngaral, kaya pagpurihin natin ang bawat isa. Tayo mamaya, sabay-sabay tayong luluhod. Basahin natin yung, tama ba yung pagluhod na dapat lumuhod yung mga tao habang nagpipray? Tignan natin sa Philippians 2:10. Upang sa pangalang Jesus, siya yung ating sinasamba, right? Ay iluhod ang lahat ng mga tuhod. Kaya tayo iluluhod, mga kapatid, at tayo manalangin. Pag-pray natin ang bawat isa. At mga ngaral, mga kapatid, na alam natin na dapat i-adjust sila sa mga bagay nito na ayaw ng prophet. Tayo manalangin. Individual. Kuya, may kahilingan na gustong ipanalangin? Si Sister Kim, masakit yung Gusto, sino ba? Brother Rolly, Brad. Brother Rolly, nahirapan huminga. Meron akong huminga si Brother Rolly. Yung likod ko. Yung likod ni Brother Rolly. Tandaan niya, papanalangin ito mga nilisa. Yung mga family natin, isama natin. Ang mga close mo si Barnat. Lapihin mo ko. Tumuhod. Hallelujah.
tunay na walang ibang desire ang puso ng bawat magdahalan ng God. Basta yung bawat tahanan ng God na makasama nila ng God ang mga ulan sa ng God sa isang simbahan ng God na nagbibigay ng tunay na salita ng God na kung paano hindi design namin ang langit na tao Lord God. Ganun din namin di-design Lord God na masama sa anak. Lord, walang imposible sa inyo Lord God. Ikaw ang gumagawa ng mga bagay na imposible Lord God na kung sa aming sarili Lord God, susuko Lord God. Pero Lord, may nanampalataya kami na ikaw ang gagawa ng lahat ng bagay nito Lord God. Lord, ganun din Lord God sa ministro Lord God na nakita nyo ang panimula nila Lord God na kung paano sila ay tama ang puso nila Lord God Lord God sa tatlong bagay Lord God tunay na kung imposible sa inyo Lord God na kung ang puso Lord God ay tama Lord God ikaw ang pinigay mo kapag ang biyaya sa mga Lord God na kung paano namin nasuko na lang tayo sa iyo na may tama Lord God ay siya ang din nila Lord God tunay na wala kang magagawa sa iyo patawarin niyo kami sa mga pagpulong na nagawa namin Lord God at ngayon na nanampalataya ko Lord God na ikaw ang magbibigay ng malaking bagay Lord God wala ang aming labi Lord God sa lahat ng bagay na ginawa mo Lord God na kung pasalamatan ka Lord God minsan pa Lord God nalabi namin Lord God sa mga darating ng araw Lord God sa marunong na Lord God sa aming mga gagawin Lord God ikaw ang Diyos ng buhay na siyang nag-iingat sa bawat minuto Lord God sa bawat segundo ng aming buhay Lord God ang posible sa inyo Lord God kinukumit namin ang lahat ng ito Lord God sa inyo takina at mga Panginoon sa pangalan ni Kristo Jesus in the name of Jesus Christ's name Amen. Panginoon, tapos na po ang bawat isa, no? Salamat sa Panginoon na napaka-buti ng Diyos sa gawin ito. Tunay na sino ang nasumpungan sa Father's business. Dahil makita natin na ang business dati walang say-say. Wala, kasi pagdating kay Brother Banal, binigyan na nga siya ng hindi pa niya tinanggap. So, ibig sabihin, isa lang ang business na tinutukoy ng mga sa akin. Basta pa sana ako ng quotation pero hindi na. Tunay na walang ibang nasumpungan sa mga anak ng Diyos sa oras na ito, sa gabi nito.
kundi yung mga narito lahat. Amen. Ito ang Father's business. Si Jesus Christ, yung 12 years old, sabi niya kung ang tatay daw niya ay si Joseph, dapat kasama si Joseph na nagkarpentero. He's about his father's Di business. ba? Pero bakit wala siya doon? Dahil ginagawa niya ang Father's business. Ano ang Father's business niya? Ang pagtupad sa mga salita ng Panginoon. Amen. Tunay na purihin ng Panginoon. Siguro ay tumayo na mga kapatid sa tayong manalangin na sa huling panalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ipag-pray naman na lahat ng mga kahilingan, no? Pray na lang tayo sa pagtapos ng... Ay, bago pala, mga kapatid, may yung na akong... Baka sa Saturday, si Pastor Aaron pumunta dito. Parang yun ang kanyang desire na pumunta rito, pero mag-update pa rin siya. Sa isang kadahilanan, nais niya mag-sharing about, sabihin ko na, para wala namang about soul doctrine, soul teaching. Kasi sabi niya, andun daw siya kay Pastor Ed noong May 1. So, Pastor Ed. May 1, inimbitan siya dahil nila. Pumuna kayo. Anniversary. Anniversary. Tapos, sabi niya, nalaman daw niya lahat ng mga nangyayari. Tapos, sabi niya gusto daw niya tayo makapiloship. Sabi ko, Pastor Aaron, open po ang Pateros na makapiloship po kayo. Kung nais mo nga, punta ka dito ng Sunday kasi after ng service, after lunch, magkaroon tayo ng sharing kung yun ang nais mo. Kasi gusto daw niya malaman yung stand natin pagdating sa soul doctrine. Eh, hindi ko naman saklaw kung gaano kahalaga sa kanya para yung soul doctrine, no? Hindi ko rin naman siya sabi ko, Pastor Aaron, kung yun ang nais mo, sige po, open kami. Kung gusto mo sa Sunday, sabi niya, hindi pa raw siya makarating ng Sunday, kaya affected daw siya ng nangyari dahil naubusan daw talaga sila ng musician. So baka ito daw Saturday. Pero kasi sabi niya, si ano daw pala, sila Brother Jim, ang tanong niya sa akin, nagipagpilusip po ba kayo kay, parang yung dating may barrier, no? Nagipagpilusip po ba kay Pastor Ron, hindi ko. Sabi ko sa, mula nung may napili ng pastor dito sa Pateros, hindi pa po kami nakakapagpilusip. Kasi sa tapos ito yung kasunod niya, kasi daw, sabi daw ni Pastor, sila Benji kasi, ay cleansing na yung term. So, na-discern ko sa kanya na mayroon din siya pinatayuan na doctrine na changing. Ang sagot ko sa kanya, Pastor Aaron, yan ay mga terminology ng propeta. Changing, cleansing. Abuti nga ngayon, Pastor Aaron, wala pang nag-stand ng healing. So, yan ay mga terminology ng propeta, Pastor Aaron, na dapat natin pag-usapan at idagtilang natin. Kasi sabi ko, lahat nung sinabi niya soul change, ang dulo new creation. Nung sinabi niya na cleansing by fire, ang dulo ay new creation. Healing of the soul, ang dulo ay new creation. Ibig sabihin, isa lang tinupunto ng propeta. Sabi ko, pero walang siyang sinabi na our right teaching of the doctrine of the soul is changing, cleansing. Wala siyang sinabing gano'n. Sabi ko, punta ka rito, pag-usapan natin, sabi ko, kung yun ay nais mo. Kaya yun, mga kapatid, sa mga brothers, na kung sakaling dumating man, kahit okay lang din naman kung ako okay lang din naman sa biyaya ng Panginoon. Pero mas maganda yun nandito kayo. Yun ang mga announcement natin, mga kapatid, no? Sa Saturday, maaaring pumunta siya. At sabi ko, open tayo makipag-fellowship sa kanila. Okay lang po ba yun? Kasi sabi naman ng propeta, hindi naman tayo nagtataboy. Kahit na alam, sabi naman niya, handa akong isoko
kung ano man yung mali. Sabi niya, gusto namin makita yung mga quotation na next time sabi ko, sige po, Pastor. Sabi, yun lang mga kapatid, pinapaalam ko lang sa inyo yung mga nakashare ko si Pastor Aaron pumunta dito. Grabe yan. Sure, tita. Basta si Kapin daw niya, pero sa ko mag-update Kapin darating ka. Yun lang mga kapatid ang ating ano sa ngayon, no? Ako siyempre sa Sunday maaga. Sino ba Sunday? May 10. Si Brother Michael yung MC. Brother si yung leader. Si Brother Dan yung preacher. Saka si Brother na. Siguro tayo tumayo mga kapatid. Tayo panalangin. Hallelujah. Lord God, tunay na nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. Tunay na hindi po sayang ang gabi ito para sa amin. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na walang ibang pinakamahalagang investment o business na dapat namin kaharapin kundi ang mamuhay sa iyong salita. Lord, naway ito ay tumupok, Lord God, sa aming puso, sa mga kanindako man na maparoon, Lord. Mula ngayon, bukas hanggang pagdating ng Sunday, Lord, tulungan niyo po kami na huwag po kami nakagawa ng mga reproach sa iyong pangalan. Amen. Naway kami isipang a blessing, Lord God. Hallelujah. Maganap namin ang mga salita mo, Padre, magkaroon ng kapangyarihan ng salita mo sa bawat isa sa amin. Amen. Lord, alam mo po ang aming mga pangangailangan, kayo po ang nakakapatid ng lahat. Patuloy na ipagkaloob niyo po ang kalagasan ng mga pisikal na pangatawan, Padre God. Huwag niyo po iadya sa mabigat na mga karamdaman. Huwag niyo rin po pahintulot na kami ay maapektuhan ng mga nangyayaring trahedya sa mundo ito. Amen. Katulad, Lord God, ng sunog, Panginoon, lindol. Lord, hindi ko namin mapigilan yung kalooban. Pero ang aming hihingi sa inyo, Lord, ang bawat kapatiran, ang bawat isa sa mga mahal namin sa buhay, huwag niyo pahintulot na ito maapektuhan. Yes, Lord Jesus. Maawag po kayo, Panginoon, sa bawat isa Tunay, sa Lord. Hallelujah. Higit sa lahat, Lord, dalangin namin sa inyo ang maturity namin bilang mga Kristiyano. Amen. Kasumpungan niyo po kami. Makakasa namin ng propeta, wala siya bang pinag-pray, hindi yung prayer, kundi ang makahingi ng pabor mula sa inyo. Amen. Yun po ang aming nais na pabor, Lord God, na ang salita mo, Panginoon, hallelujah, ay magmanifest sa bawat isa. Buhay na Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samot. Dalangin sa iyo, hinihiling namin sa iyong makapangyarang pangalan in the name of our Lord Jesus Christ, and we pray.